Mahilig sa matatamis si Roxanne. Sa kanilang kusina ay hindi mawawala ang asukal. Mahilig kasi siyang gumawa ng matatamis na dessert. Kaya hindi pa pwede na mawala ito. Dahil nga sa sobrang hilig niya sa matatamis, ay biglang bumigat ang kanyang timbang. Noon ay 50 kilos lamang siya. Ngayon ay pumapalo na sa 85. Ito tuloy ang dahilan kung bakit walang nanliligaw sa kanya nang dahil sa sobra niyang katabaan. 4'10 lamang ang height niya pero ganun siya kabigat. Para siyang gasol kung titignan. Maliit ang sukat ngunit malapad. Hanggang sa isang araw, meron siyang nakita na nagtitinda ng asukal sa bangketa. Napakamura lamang nito at kalahati lamang ang halaga kumpara sa mga kilalang asukal. Kaya naman, bumili na siya ng 5 supot nito. Para hindi na siya bili pa ng bili ng asukal. Nang matikman niya na ang asukal sa paggawa ng dessert, sa hindi malamang dahilan ay naadik na siya. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na nagpapapak ng asukal. At nang dahil sa pagka-adik niya sa asukal na ito, ay nagkaroon siya ng diabetes. Nagpakonsulta naman siya sa doktor at nabigyan na ng gamot. Ngunit palala lang ng palala ang mga sugat na tumutubo sa kanyang balat. Kahit anong inom niya ng gamot ay hindi ito gumagaling. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na siya nakakabalik pa sa ospital dahil sa nanghihina na siya. Nakaratay na lamang siya sa higaan habang iniinda ang mga nabubulok na sugat. Nagsisilabasan na rin kasi ang mga matataba at nagsisilakihang uod sa sugat. Umiiyak na si Roxanne sa labis na sakit hanggang sa umabot na sa puntong ikinamatay niya na rin ang kanyang karamdaman. Matatagpuan na lamang ang bangkay niya na gutay-gutay na at patuloy na nilalamon ng mga uod ang nabubulok niyang sugat. Naglalabas-masok pa ang mga uod sa kanyang sugat. Lingid sa kaalaman ni Roxanne na yung tendera ng asukal na kanyang napagbilhan ay isang mambabarang. Galit ito sa matataba na gaya ni Roxanne dahil yung asawa niya noon ay nakipaggabit sa isang matabang babae. Kahit na napatay niya na ang kabit ng asawa at pati na rin ang sariling mister, hindi mabasa ang kanyang isipan kung bakit galit pa rin sa matatabang babae at kahit sa matatabang lalaki. At dahil sa alam niyang mahilig sa matatamis ang matataba, ito yung pinagbebentahan niya ng asukal na gawa niya sa murang halaga. Ang asukal na yon ay hindi pangkaraniwan, walang tatak na gaya sa iba. Meron siyang hinalo roon na itlog ng uod na sobrang liit lamang at hindi makikita ng mga mata. Inorasyonan niya na ang mga bagay na yon. Hindi namamatay ang itlog na yon at kapag nasa katawan na ng tao, mapipisa ito at magiging uod na unti-unting sisira sa katawan